Miss Marlica, noong 2008, muntik nang tinrabaho ng PNP anti-drug unit yang si Coting. Kaso, kaya lang, pinigilan, okay, hindi to statement ko, galing po sa ating informante, kaya lang, pinigilan ni Colonel Razon. Ito ang Wow Trending matapos ang ginawang paglabas ni Maharlika sa kopya ng pre-operation report ng PIDEA. Pinapa-alerto na daw di umano nila ni Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang kanilang mga social media trolls. Hinamon pa nga ni Maharlika si PBBM at si First Lady Liza Marcos na kasuhan at lumaban ng head-on, wag idaan sa mga bayaran na trolls. Inamin kasi ng ibang mga vlogger na binayaran sila at hindi sila gagalaw kung walang bayad. At matapos nga na ipinakita ni Maharlika ang report ng PIDEA, meron na agad na nagsabi na peke daw ang ebidensya at mismong ang PIDEA ay naglabas na ng kanilang statement at fake daw ang ipinakita ni Maharlika na dokumento. Pero tinawanan lang ito ni Maharlika dahil anya ang PIDEA chief na si Lazo, siya daw di umano ang nagpalaya kay Sayarot na non-bailable pero nakalaya pa din. At kung gusto nila na ipaporensik ang dokumentong hawak ni Maharlika ay dito sa US natin gagawin. At kung hindi totoo ang mga sinasabi ko, kasuhan nyo ako. Dahil sa inilabas na ni Maharlika ang part 1, excited na ngayon ang mga netizens sa part 2 ng pulburon issue ni Presidente Bongbong Marcos. Gusto pa nga ng mga netizen na ipa-drug test si Presidente Bongbong Marcos in public. Pero bakit tahimik ito sa issue at hindi nagsasalita? Kung nanonood nito ngayon si First Lady Liza Marcos, siguradong nginangat-ngat na ang puso niya sa sobrang galit. Ngayon na nabubuking na ang pinaggagawa nila, siguradong hindi nakakatulog kung paano likidahin ikaw, Madam Maharlika. Kaya ang komento ng mga netizen, shame on you BBM, #resign Coting bangag. Tuldo ka na ang pagkapangulo ni Marcos Jr., mag-resign ka na please, alang-alang sa mahal naming Pangulong Marcos Sr. at maawa ka sa magiging kinabukasan ng bansa natin. Grabe, sobrang kahihiyan ito. Di na dapat maging presidente pa sa atin sa Pilipinas. Ito ba ang reason kung bakit bumabalik ang droga kahit saan-saan lang? PNP, your isumbong apps, PIDEA chick, check nyo yung message or report sa inyo. Ang PIDEA dapat sabihin kay PBBM na magpa-drug test like urine test, blood test at ang buhok para malaman kung sino ang fake news. Expected na yan na i-deny nila lahat at gawin lahat ng paraan kasi hawak nila ang kapangyarihan. Siyempre, pati PIDEA takot rin yan mawalan ng trabaho. Ganyan na lang ba lagi sa gobyernong ito? Mas powerful ba sila kaysa sa taong bayan na nag-upo sa kanya sa gobyerno? Sana mabilisan ng kumilos ang lahat ng bago mas lalo silang maging abusado. PIDEA, sana wag ninyong sirain ang buong ahensya. Mahirap ibalik ang tiwala ng tao dahil lang sa isang tao. Ito ang opinyon ko. Mas maganda siguro kung video na ang ilabas mo, mukhang daming pwedeng maging alibay pag kung papel lang ang ganyan. Miss Maharlika, tuloy ang laban, huwag na tayong matakot. Antay lang ako sa pagkilos, sama-sama tayo. Tapusin na natin ang walang kwentang gobyernong ito. Bumalik na ako sa dati ko. Ngayon mga palangga, Lazo, you talk about artificial intelligence. Ito lang, ano lang to bago ako tumutok dun sa bonggahan natin mga palangga. You talk about editing. Okay, pag-usapan natin. Mga putang ina ninyo, remember this. Ang Lotto winner. Remember that, Lazo? Lisa, putang anak, buwaka ng ina kayo. Remember that, mga kababayan? Sino ang nagpapasimuno ng pag-edit ng mga video using artificial intelligence na pinalabas sa taong bayan na itong babaeng itong nakamaskara ay nanalo ng loto at kumubra at kumuha sila ng letrato mula sa kamiseta. See that? Jutang ginina mo, Lazo, kayo lahat, Lisa, Satanas, Coting. Mamaya, mahaba pa tayo. Ang pangloloko nyo, napayat si Lisa Satanas sa video na yan. Sa kanan, payat. Pero ito ang katotohanan. Artificial intelligence na siya pala ay buntis na ng 3 years. O dito,
naglilihi pa lang daw siya. Actually, buntis na siya niyan. O, buntis na yan. Pagdating dito, by using AI or photo editing, pinalabas niya sa taong bayan. Actually, nakalagay dyan, before pison, after pison. Ito pala, before pison. Bago niyurakan ng pison, ang katawan ni Lisa Tanas ay ganyan. Sino ngayon ang namimeke dito? Si Maharlika na ang alindog ay pure na pure. Artificial intelligence ba yan? Wala yan, bata. Okay, tangayin ninyo ha. Mabuti nakatulog ka, kuya. Wala to energy right now. Okay, another thing, pating. Ha? Ito, kasi palang let's talk about the fake picture. Ito, yan, yung mukha ni Lisa dyan. Ito, corduroy. Yung kabila, corduroy. Isa lang yung suot niya, corduroy. Corduroy! Ayan. Pagdating dito, inapakan ng pison. Oh, pero mukha pa rin, what? Mukha pa rin corduroy. My question to you, my dear colleagues, friends, brother and sister. Sino ngayon ang fake news dito? Okay? Sino ang nagpe-fake news sa atin, mga palangga? Alright? Ngayon, mga kababayan, sasagutin natin isa-isa ito. Sasagutin ni Terry ito. Gusto niyo mag-acting ka lang tayo. Mag-acting ka lang tayo para masarap mag-acting. Siya kapapasok lang, ang babaeng kasama ni Kuting o artistang kasama ni Kuting nung panahon na dapat po siya ay i-raid dito sa address na ito, sa, dito sa Rockwell, mga palangga. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Kay Rida Kabit, number 2, Bisaya. Number 2, mistress relasyon. Terry, wag mo ako materi-teri. Yung tanong ko, Lisa, ang sagutin mo. Are you, FUC, are you, you know what I mean? Are you fucking with, you know, kung sino yun? Okay, let's stop the acting 101. Mga kababayan, itong pag-debunk ng PIDEA ay isang pagkontrol sa Pilipino, paghatid ng kasinungalingan na huwag kayong maniwala daw kay Maharlika dahil ito ay fake news. Alright, pagbigyan natin ang mga jutang Genimes. Okay? Ayon sa ating, tinanong ko sa aking PIDEA friend, may friend tayo dyan madami. Okay? Sabi ko, sir, ano sa tingin mo ang binato kong mga dokumento? Okay? Ang sabi niya, hindi fabricated yung document na pinakita mo. Sabi ko na sa iyo yan ang i-debunk ni Lasso. Kasi nag-usap kami bago ako mag-vlog. Sabi niya sa akin, yan yung original, sabi niya, yung original na hawak mo, may pirma yan. Okay? May pirma yan ng bona fide officer. Okay? Yung director, that time, nag-i-exist yan. So, ibig sabihin, yung mga natinakpan mo, sabi niya, yung mga tinakpan mong mga pangalan, at yung mga yung director dati ay coexist. So, your document is bona fide. Okay? Is original. Alright? Sabi niya, ito, tinanong ko siya. Actually, tinanong ko siya bago ako nag-vlog. Sabi ko, sir, bakit wala itong control number? Dahil di naman ako police, hindi naman ako PIDEA. So, you know, I'm not privy to that whatever. Okay, sabi niya, yung control number, okay, kapag ang direktor ay pinursue na yung operation, doon pa lang sila magko-coordinate sa Tactical Operation Center para ipasok sa system yung control number. Since may pumigil nga na mataas na kabinete, well, sinabi ko nga, ayon sa ating source, si Ochoa, na business na partner ni Lisa Tanas sa law firm niya, kaya wala talagang control number yan. Kasi hindi na i-pursue ang operation kasi inarbor nga. Sabi pa nga nito ng ating palangga, ito idagdag mo pa. Meron tayong dagdag na impormasyon. Okay? Miss Maharlika, good job. Okay? Natataranta na ang mga taga-PIDEA. Natataranta na, tinaranta mo ang buong bayan. Ha, ha, ha. Sabi niya,
Ngayon, sabi niya, ito pa, pwede dagdag siya dito. Right? Grabe yung information mo. A1 talaga yan. Okay? A1 talaga yan. Okay, sabi niya, ito, dagdag mo pa. Ito, mga palangga, open your eyes and ears. Miss Marlica, noong 2008, muntik nang tinrabaho ng PNP anti-drug unit yang si Kuting. Kaso, kaya lang, pinigilan, okay, hindi to statement ko, galing po sa ating informante, kaya lang, pinigilan ni Colonel Razon. O, hanapin nyo, 2008, sino si Colonel Razon? Ako sa nagigil. Na pattern siya doon sa pag-weigh bill ng pulburon. Nagpapadala ng pulburon. May mga may ano daw ito, nagpa-package. Nagpapadala ng pulburon from Cubao papuntang Ilocos through Fariñas bus liner. Tapos may kukuha na lang doon sa bus station. Yun talaga ang isa din sa pinaka malapit na sana nahuhulihin si Kuting. Pero sabi, wag na lang daw munang pag-aksayahan ng panahon kasi ma-influensyang tao. Ito pong statement na ito galing sa may knowledge about dito sa papel na ipinakita ko sa inyo. Alright, may pinakita pa nga siyang sample sa akin eh. Pakita natin 'to ha. Ayan, no, para lang kayo alam nyo, ito actually itong sample na pinakita niya sa akin ng pre-operation report. Control number, dak. Wag na natin, baka mapahamak yung ating informante, kaluoy man. Okay? Target, Lisa Tanas. No, charing lang. Okay? So, ito po, ito. Okay? Lead, ayan. Pakita natin. Ayan, sinend niya sa akin. Okay, bagong logo. Just to prove na ang mismong nasa mga taga-PIDEA ay buisit na sa, ayan, may logo na. Tignan natin. Okay? Ayan. Baka lang ano nila, malaman nila. Ayan, okay. So ngayon, mga palangga, sino ba si Ochoa? Si Ochoa ay dating executive secretary ni Noynoy at yun nga, business partner o law firm partner ni Lisa Tanas sa kanyang law firm na Most Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? That was before pa, siyempre, that was 2012. Then, sino ngayon si Ochoa? Si Ochoa po ay brother-in-law. Para makita nyo yung connect kung paano, yung anatomy of the crime. Okay? si Ochoa, ang kapatid niya na si Maria Teresa Ochoa ay inasawa o mag-asawa sila ni Jerry Acuzar o Jose Jerry Acuzar. Sino si Jerry Acuzar? Siya po ay itinalaga ni Lisa Tanas, ni Kuting, na secretary dyan sa Department of Human Settlement of Urban Development. Then you connect the dots. Now, PIDEA, government, mga jutang genemis kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Jutang genemis, teri-teri. Okay. Mga kababayan, paano ba dapat, okay, i-debunk ni Lazo itong itong dokumentong pinapakita ko? You know what? Napakasimple lang to. Ano ba ang akusasyon? Hindi ako nag-akusa. Si Duterte ang unang nagsabi na si Kuting ay nakasama doon sa PIDEA list. Well, pinasinungalingan nila yan. What do you expect? Ngayon, para sa kaalaman ng ating mamamayan, hindi po pwedeng magsalita lang, may akusasyon si Maharlika o ikaw, tapos sasabihin na lang ng gobyerno, fake yan si Maharlika. Sa mundo ng batas, kung nasa korte tayo, kunyari, nasa korte lang tayo, iimbestigahan both parties na magpapaliwanag saan nanggaling yung pinagsasabi mo, Maharlika. Kunyari nasa korte, paano mo i-verify that this document, actually tatlo ito, akala niyo, pinapadama ko lang kayo mga hindot. May kasama pa, may isa pa to, may March 10 pa ito, 11, and March 11 to, may March 10 pa ako hawak. Mamaya, papakita natin sa inyo. Paano mo ipakita sa taong bayan, Virgilio Lazo, okay, na nang bubugbog ng iyong mga tao, kung ito ba ang hawak ni Maharlika ay authentic or what? Enable for you, para ma-convince mo ang taong bayan, you have to conduct
what? Investigation. Authenticity. Kung ito ba ay ginawa ko dahil yun ang pinagbibintangan nyo akong artificial intelligence queen. I hope ako, di ba, Diyos ko, ang lola ninyo, Shonga Bells, pagdating sa, internet, pagdating sa mga pag-edit, I don't have time for that. And I'm not, I'm not expert. But again, for the heck, sagutin natin to. Chinek mo ba? Chinek ba ni Lazo? Pero siyempre, mga palangga, i-deny at i-deny nila ito. In-examine ba nila na yung papel, chucho-chucho? Pinaliwanag ba nila? Dapat, pinakamagandang pinakamagandang debunk nila. Pina-check namin. Okay, sabihin na nating fake news. Kunyari, sabihin nila fake news. Okay. Ito ba ang dokumentong hawak ko? Well, this is copy to diba? Kasi ang original nandyan sa Pilipinas. Ito ba ang sinasabi ni Maharlika? Ito ba ay naganap ba itong papel na ito? May pumirma or what? Diba? Hindi nila sasabihin sa inyo yan. Kasi, mga palangga, kapag nasa korte na, hindi ka pwedeng sanabi ni Maharlika fake yan. Tapos, end of story. No. There should be a authenticity report. Chinek mo ba yung mga picture? Ito ba ay, lahat ng yung itsura ng picture, kailangan may eksperto pagdating sa dokumento. At kasama na nga dito, mga kababayan, yung forensic expert na kung saan bihasa sa pag-check ng mga dokumento. Diba? Kasi may tinatawag tayong digital forensic, which is hindi ito AI document ang pinakita ko sa inyo kasi during that time, hindi pa nagsisimula yung mga AI na yan. Diba? 2012, wala pa yan. Inaaral-aral pa lang ang AI. And also, para mapatunayan sa taong bayan, di ba, may tinanong ba silang eksperto? Or dapat inalam nila, during that time, sino ba ang mga direktor dito? O baka ginorgor nyo na lahat? Di ba? Sino ang mga tao sa operation na ito? Dahil nasulat ba dito? Ikatin natin. Intelligence and Investigative Service. O, di ba? Ito nga, yung kanilang mga sasakyan, Mazda, Toyota, Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind. So ito yung mga gagamitin na sasakyan. Sino ang mga kasama sa team nung time na yon? Alright? So ngayon mga palangga, sino ang mga pumirma? Sino lahat? Okay. So dapat yun ang ipakita ng gobyernong ito kung paano nila i-debunk yung kung sinungaling o hindi totoo yung dokumento na pinapakita na. Let's talk about muna dokumento. Diba? Kasi mga palangga, tatayuan ko sa korte kahit sa Mars kami tumayo, na itong dokumento na ito ay authentic, original, hindi carbon copy or what? Okay? Or hindi AI, di ba? Ngayon, sa korte naman, hindi naman hawak ni Lisa Tanas ang korte, lalo na kung korte ng Amerika o korte ng international, di ba? Hindi naman nila hawak, kaya hindi magtatapos sa kanilang statement na hindi yan totoo. Kasi mayroong what? Investigation. Iimbestigahan, ito bang hawak ni Maharlika ay totoo o ginawa niya lang? Di ba? Doon mo mapapakita kung si Maharlika ay yung kanyang hawak na dokumento ay tama, ay totoo or what. Ngayon, katulad na sinabi ko sa SMNI, na pag-usapan natin ni Admar at ni Jade, sabi nga nun, ang tanong sa akin, actually, that was kahapon, na paano, parang anong i-expect ko dito sa PDEA. Sabi ko, talagang i-deny nila yan. Okay, i-deny nila. Kasi sabi ko, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Marcos, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., aka Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na, ay magpapulburon test kasama ang kanyang asawa sa harap ng taong bayan na pag kumuha tayo ng sample collection, when I say sample, let's say for example, hair follicle, dugo, okay, yung dugo niyang itim, ihi o kung ano man, ay walang intervention. When I say walang intervention, mga kababayan, ang kanyang ihi, kanyang dugo, lahat niya ay hindi kinuha kung kani-kaninong tao. Dapat nakikita right there and then, idodraw ang blood, kukunin lahat. You know what I mean? It's
a transparent procedure to prove to the world para matapos na tong kajutang ginines na issue ng pulburon. Hanggat hindi nagpupulburon test si Marcos Jr. sa harap ng 100-something million Filipinos, by honest to goodness, clean, okay, legit, bona fide, original, genuine, lahat na sample coming sa kanyang katawang pulburonic, hindi matatapos ang isyung ito. Ngayon, you talk about laboratory analysis, lahat yan, kung sa Pilipinas at hindi nakikita ng tao ang proseso sa laboratory analysis, kayang manipulahin ni Lisa Ahas, Satanas, sila ang resulta, ang pag-aanalisa ng isang eksperto o isang medical technologist. Why? Kung kayang manipulahin ni Liza Araneta Satanas Marcos ang eleksyon noong 2022 sa kipagsabwatan nung namatay na si Guevara at si DICT, Secretary ninyo Ivan Uy, na yan ay ibinukelya ni Attorney Glenn Chong noong last year, December 11 or 12 of 2023 sa kanyang assigned affidavit na minanipula ang eleksyon, kaya rin manipulate, okay? Imanipula ang laboratory analysis na gagawin kay Kuting. First, Kuting, to prove to the world na ikaw ay hindi addictus benedictus pulburonic, lumabas ka, pagpadro ka ng sample, whatever sample na gusto mo. Especially hair follicle. Bakita, bubugnutin ko yung buhok mo. Then, sabi ko nga, open, makita ng taong bayan. Kung pwede nga natin, takpan natin yung mata nung yung medical technologist dito, mga palangga, na kukunan natin ng sample si Kuting, tapos ang gagawin natin is ganito. Okay, I challenge you. Okay. So, kukuha tayo ng 5 tao, o kahit sige, at least 5 tao, 5 ulo. Diba? 5 ulo ni Kuting, kaya lang lahat yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika, okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay? Hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa. O, damihan na natin sila. So, gawin natin 10. At hair follicle ni sino pa man. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng label A, B, C, D, E, F, G, A, L. Ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, ipo-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito, at syempre hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Diba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, in-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune, you, Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo. But what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pa hamon ko. Ito pa hamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not, ito ay AI. I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng Hibok-Hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fake news yan. Jalul.